darating ang pagkakataon na siya'y bubuhayin muli ng ating Panginoon. Kaya naman sa gabi nito, hayaan po natin na bagamat may dalamhati po ang ating mga puso, patuloy po nating purihin ang Panginoon dahil tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, kung bakit nagaganap ang lahat ng bagay, at ito po'y itinakda sa lahat ng tao. Pero sa kabila po nun, hindi mapapabulaan na ng ating pong Panginoon ay faithful pa rin sa lahat ng bagay. Siya po ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng mga tao at lahat ng bagay na naririto. Kaya naman, ngayong gabing ito, patuloy po natin i-acknowledge ang kapangyarihan ng Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save, you carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Lord, you are my God, I rely on you. I put my hope in things that seem, your promises all true. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Always you're with me, your hands will lead me, my trust is in your name. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. Always you're with me, your hand will lead me, my trust is in your name. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. You are faithful, you are faithful, you are faithful, your joy is my strength. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in my life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in my life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Hallelujah, hallelujah. Purihin po natin at patuloy po nating palakpakan ang kadakilaan po ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sige po, yung imbitahan ko po ang lahat na tayo po ay yumuko po panandalian at pumikit. Sa pagkakataon pong ito, ang lahat po ng nakakarinig ng tinig po na ito ay magbigay galang lamang po sa presensya ng ating Panginoon.
Let us close our eyes, let us bow down our heads. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, kayo po na nakakaalam ng bawat tibok ng aming mga puso, lahat po ng iniisip ng aming mga isipan, kayo po na nakakaalam ng aming nararamdaman, pinupuri, sinasamba at dinadakila po namin kayo. Maraming salamat po sa gabi pong ito na pinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay magkaroon ng pag-aaral ng iyong mga salita, maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at ang pagmamahal mo, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Sa kabila ng aming pong mga kasalanan, ikaw po ay dakila sa lahat na nagpapatawad ng aming mga kasalanan at tinatanggap kami sa kabila ng aming pong mga karumihan. Hayaan mo, Lord, na ma-serve ang purpose ngayong gabi ito. Buksan mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, at matanggap kanila, makilala kanila, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Let the door of salvation be open to every heart, to every people who are here, Panginoon. Maraming salamat po. Pakabalutan mo po kami ng iyong banal makapangyarihang dugo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa gabing ito habang ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Praise God. Papakilala lamang po ako para po sa lahat po ng mga hindi pa nakakilala at sa lahat po ng mga naaabot po ng aking pong tinig. Ako po si Brother Harold Cruz, isa po sa mga kamanggagawa po natin sa Jesus is Lord Church, sa pangunguna po ni Brother Eddie Villanueva. At ngayon po, ako din po ay isang barangay kagawad sa amin pong Barangay San Gabriel. Kaya po alam ko po yung pakiramdam. Marami po akong mga ganitong tagpo na pinupuntahan kung saan bumibisita po kami sa mga taong namatayan o nawalan po ng mga mahal sa buhay. At nung nakaraan lamang po, nasa Patag po ako, meron po kaming ninalaw na ganito rin po yung sitwasyon. 36 years old. Imagine po natin, 36 years old at siya po ay nawala na po sa mundong ito. Kung tayo po ay pupunta sa sementeryo, makikita po natin ang iba't ibang mga petsa ng kamatayan ng tao. Ibig sabihin po, hindi natin alam at hindi po natin hawak ang ating buhay. Tama po ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan lang po tayo mabubuhay sa mundong ito. Kaya ngayon po ay napakagandang pagkakataon na ma-realize po natin ang pangangailangan po natin ng Diyos at ng Kanyang kaligtasan. Dahil hindi po tayo habang buhay sa mundong ito, merong ino-offer po ang Panginoon sa atin at ito po ay libreng kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya po kami nandito ngayon. Nais po namin sabihin sa lahat ng mga naririto, maging sa naaabot po ng mikroponong ito, na mahal po tayo ng Panginoon at meron po siyang dakilang plano sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano po ang sinasabi sa salita po ng Panginoon sa panulat po ni Apostol San Pablo? Sinasabi niya po dito na to live is Christ and to die is gain. To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Bakit po nasabi ni Apostol San Pablo na ang kamatayan ay kapakinabangan? Last year po ay namatayan din po ako ng bunso naming kapatid. 19 years old. Last year. At mag-iisang taon na po siya, February 23. Magde-death anniversary na po yung aking pong kapatid. Kaya alam ko po yung pakiramdam na mawalan po ng mahal sa buhay at nakikisimpat siya po kami. Pero nung sinabi po ni Apostol San Pablo na ang kamatayan ay kapakinabangan, bakit niya po ito nasabi? Dahil ang kamatayan po ay daan papunta sa buhay na walang hanggan. Tatanungin ko po kayo, gusto niyo po bang mapunta sa kalangitan? Amen. Susunod ko pong tanong, gusto niyo na po bang mamatay? Parang nag-iba po, no? Parang ayaw pa muna. Gusto nating mapunta sa langit, pero ayaw pa nating mamatay. So, paano po tayo makakapunta sa langit kung hindi po tayo mamamatay? Ganun po talaga ang buhay eh. Ang life expectancy po natin ngayon, 60, 70, napaka-blessed mo na kapag umabot ka ng 80, 90, 100. Pero sa panahon po ngayon, dahil po sa mga kinakain, sa lifestyle, umaabot na lamang po sa 60 o 70 ang buhay po ng isang tao.
Kaya napakahalaga po, saan po ba natin ginugugol ang bawat araw natin sa buhay na ito? Ito po ay panawagan ng ating pong Panginoon. Sabi po ng salita ng Panginoon, we need to learn how to number our days. Kailangan binibilang po natin ang buhay natin sa mundong ito. Araw-araw. Hindi po tayo mamamalagi sa mundong ito. At kung ano man po ang ino-offer ng sanlibutan, ito po ay mga temporaryong mga bagay lamang. Sa Tagalog po, panandalian. Panandali ang kaligayahan, panandali ang kasiyahan, pero ang ino-offer po ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Sabi po ng isang research po, na sa bawat segundo ay meron pong 3 taong namamatay sa buong mundo. So the clock is ticking, sa bawat segundo, 3 buhay ang nawawala. Napakadami po nun kung tutuusin po natin. Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, may mga taong nag-aagaw buhay ngayon sa ospital. May mga taong nag-aagaw buhay sa banig ng sakit at karamdaman. Kaya po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Dahil meron pa po tayong lakas. Dahil meron pa po tayong kakayanan na manumbalik sa ating pong Panginoon. So, paano naging kapakinabangan ng kamatayan? Base po sa sinabi ni Apostol San Pablo. Una, pakinabang ang kamatayan para sa mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa pagpanaw po ni Nanay Aida sa mundong ito, winelcome naman po siya sa kalangitan. Amen po ba? Si Nanay Aida po, I believe, nakakilala sa Panginoon. Siya po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kumbaga po, nakagraduate na po siya ngayon sa sanlibutan. Sa lahat po ng hirap, sa lahat po ng mga pagdurusa sa mundong ito, tapos na po si Nanay Aida. Siya po ngayon ay nasa piling na po ng ating Panginoon at sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, wala na pong paghihirap, wala nang sakit at karamdaman, wala na pong pagluha at pagtangis, tanging kapayapaan lamang. At sumasamba na lang po sa Panginoon yung mga taong nandoon. Amen po ba? Ganun po ang sitwasyon ngayon ni Nanay Aida. At gusto po ni Nanay Aida, kung makakabalik man siya dito, gusto niyang sabihin, gusto niya tayong makasama doon sa buhay na walang hanggan. Kung anong nararanasan niya sa langit, gusto niyang maranasan po nating lahat na nandito sa lupa. At sinasabi po ng salita ng Panginoon na wala pong ibang daan kundi ang Panginoong Hesus lamang. There is no other way. Ang ating Panginoong Hesus, siya po ang daan, siya po ang buhay at ang katotohanan. And apart from Him, wala po ang kaligtasan. Kaya ito po yung gusto naming sabihin sa atin pong lahat. Kailangan po natin ang Panginoong Hesus. Kailangan po natin siya sa ating pong mga buhay. Sabi po dito, nangako ang Panginoong Hesus ng ganito, sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, siya ay muling mabubuhay at hindi na mamamatay kailanman. Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Minsan lang po tayo mamamatay. Pero kapag tayo po ay kumilala sa ating Panginoong Hesus, hindi na po muli tayo makakaranas ng kamatayan. Dahil ito po ay buhay na walang hanggan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano po ang sabi sa John chapter 3 verse 16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isa at bugtong anak na si Jesus, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ito po ay babala ko lamang sa buhay po, sa lahat po ng mga nakakarinig po sa akin. Libre po ang kaloob ng Diyos. Libre po ang kaligtasan para sa lahat ng mga taong naniniwala. Kailangan po nating maniwala sa ating Panginoong Hesus. Kailangan po nating manampalataya sa Kanya. Dahil kung hindi po tayo mananampalataya sa ating Panginoon, wala rin po ang kaligtasan. Kaya mamaya po, we will pray to God.
tayo po ay mananampalataya, tayo po ay maniniwala sa tinapos niyang kadakilaan sa krus ng Kalbaryo. At dahil siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay malaya na kumilala po sa Kanya. Tayo po ay malayang tumanggap sa Kanya. Dahil dito, ang kamatayan ay nagsilbing tulay lamang sa ating pag-uwi, sa ating tunay na tahanan sa langit. Hindi po ito ang permanente nating tahanan, mga magulang at kapatid. Ang ating pong permanenteng tahanan ay sa langit kasama ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay mga wanderers lamang, maglalakbay lamang sa mundong ito. Naglalakbay lang po tayo. Pero ang katotohanan, ang tunay nating buhay ay sa piling ng Panginoon sa kalangitan. Yan po ang una. Kapakinabangan ang kamatayan para sa mga taong tunay na sumasampalataya at kumikilala sa Panginoong Jesus. Kaya po si Nanay Aida po ngayon, naniniwala po tayong lahat, napakasaya niya na po sa kalangitan. Amen po ba? Pangalawa po, ang kamatayan ay pansamantalang pagtulog lamang sa balikat ng Diyos. Ang kamatayan ay sinasabing pagtulog lamang. Sa marami, ito ay nakakatakot. Totoo naman po kapag sinasabi po pinag-uusapan ang kamatayan, talaga po ang mararamdaman po natin. Matatakot kaya nga po, di ba kapag may mga nagkukwentuhan ng mga about death, about kamatayan, sasabihin ng mga matatanda, uy, huwag niyo pag-usapan yan. Bawal pag-usapan yan. Dahil takot ang binibigay nito sa mga tao. Pero sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang kamatayan po ay pansamantalang pagtulog lamang. At pagdilat natin, kasama na po natin ang ating pong Panginoon. Meron daw pong isang kwento about sa isang tatay na meron po siyang karga-karga na anak. At sila po ay kailangan tumawid sa isang tulay. Kaso nga lang po, yung tulay na iyon ay lumang-luma na. Kaya po natatakot yung bata at ang sinasabi niya, Ama, huwag na po tayong tumuloy doon sa kabilang panig. Huwag na po kayong tumawid, baka mapahamak po tayo. Kaya ang ginawa ng kanyang ama ay pinatulog ang kanyang anak. At ang tatay ay nakatawid sa tulay at pagkagising ng anak, sila ay nakatawid na at sobrang saya niya. Parang ganun din po sa kamatayan. Saglit lamang po na pagtulog at paggising po natin, makakasama na po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon na unang nagmahal sa atin, ang Panginoon na handang tumanggap sa atin. Ang pagiging ang pagiging ama ng ating Panginoon sa atin ay ganoon din po. Wala pong magulang na gustong mapahamak ang mga anak. Tama po ba? Wala pong magulang na gustong mapahamak ang kanilang mga anak. At ito rin po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak at tayo po ay mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil ito po ang katotohanan. Ano po ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23? Ano po ang sabi dito? For the wages of sin is death. Sa Tagalog po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tatanong ko po sa atin, nagkakasala po ba tayo? Nagkakasala po tayo. At ano pong sabi sa verse, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po tayong lahat ay mamamatay dahil sa mga kasalanan na atin pong nagagawa at sa naman ng kasalanan po natin. At meron pong tatlong uri ng kamatayan, ang physical death, ang ating pong katawan na ito ay babalik din po sa alabo. Ang spiritual death, kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, namamatay po ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. At pangatlo, at ang pinaka-nakakatakot ay ang eternal death o ang habang buhay na pagkawalay sa Panginoon. Kapag tayo po ay namatay, wala na pong second chance. Kapag tayo po ay nawalan na po ng buhay sa mundong ito, wala na po tayong pagkakataon na tumanggap pa sa ating Panginoong Jesus. Kaya binibigyan po tayo ng pagkakataon ngayong oras po na ito. Binibigyan po tayo ng pagkakataon. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng may pandinig ay makinig. Amen po ba?
Kapag matigas ang ating mga puso ay hindi po natin matatanggap ang kaligtasan. Kailangan nating ma-realize, kailangan nating maunawaan po ngayon na wala po tayong ibang kailangan kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba? Makamtan man natin ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Maging tanyag man tayo, maging popular at ma-influensya man tayo, hindi natin yan madadala sa langit. Ang lahat ng mga bagay na pinagpaguran, pinag-ipunan po natin, hindi po natin madadala sa langit. Lahat ng mga bagay na iyan ay iiwan po natin sa mundong ito. Ang mababaon lamang po natin, ang kaligtasan. Kaya po, sana po ay naiuukit sa atin pong mga puso ang kahalagahan po nito. At ang pangatlo po, ang kamatayan ay maituturing na pag-uwi sa ating permanenteng tahanan. Sabi ng Panginoon sa Juan, chapter 15, verse 19, hindi kayo sa mundong ito. Tama po ba? Hindi po tayo sa mundong ito. Hindi nga ito ang ating sadyang tirahan. Tayo ay nilikha ng Diyos para siya ay ating makapiling at ang kamatayan ang tulay patungo sa piling ng ating pong Panginoon. Ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay nag-aanyaya sa atin upang tingnan natin sa kakaibang pananaw ang kamatayan. Ang kamatayan ay hindi dapat katakutan dahil ito ay pansamantalang pagtulog upang tayo ay magising sa isang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa langit. Ito ay pamamahinga natin sa mga pasanin sa mundo upang lumipat tayo doon sa isang lugar na wala ng sakit, wala ng pighati at wala ng kasamaang mararanasan pa. At siguro magtatapos po ako sa isang storya na narinig ko po na hindi ko makakalimutan sa sobrang ganda. Ito po ay isang kwento patungkol po sa isang hari. At ang hari po na ito ay mayaman. Siya po ay ginagalang at nire-respeto sa kanila pong kaharian. Kaso isang araw po siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. At wala na pong lunas ang kanyang karamdaman na ito. Ang ginawa niya, nagbilin siya sa kanyang pong mga kawal. At ang sinabi niya, kapag ako ay namatay na, dalawang bagay ang gusto kong gawin niyo sa akin. Una, kailangan ang aking kamay ay nakalantad, nakalitaw sa aking ataol po ba ang tawag? Sa kanyang ataol at maipakita ang aking kamay sa lahat ng mga tao na sasakupan ko. At ang pangalawa na hiling niya, kapag ako ay namatay, ipaparada niyo ako sa buong nasasakupan kong lugar kasama ang lahat ng pinakamagagaling na doktor sa lugar na iyon. At nangyari po, namatay po yung hari at ganoon po yung ginawa nila. Nakalantad ang kanyang kamay kasama ang mga pinakamagagaling na doktor sa lugar po na iyon. Ano po ang gustong ipakita sa atin ng istorya ito? Una, kapag tayo po ay namatay, wala po eh. Lahat ng mga pinaghirapan natin sa mundong ito, hindi mo madadala. Lahat ng mga bagay, pagtatrabaho, mga gamit na napundar mo, mga ari-ariang napundar mo, mga lupaing napundar mo, iiwanan mong lahat iyan dito. Maging ang mga mahal mo sa buhay, maiiwanan sila dito. Pangalawa, bakit pinasama niya ang mga napakagaling at dalubhasang mga doktor para ipakita na kapag ikaw ay nandun sa sitwasyon na ikaw ay may sakit at karamdaman, kahit ang mga pinakamagagaling, pinakamahuhusay at dalubhasang mga doktor ay hindi ka kayang pagalangin kung ang usapan ay kamatayan na. Napakagandang illustration. Makikita po natin dito, again, our life here on earth is just temporary. Panandalian lamang po. Pero ang buhay na walang hanggan kasama ng Diyos, yun po yung gusto ng Panginoon na maranasan po ng bawat isa po sa atin. Lahat po tayo ay makasalanan. Pero tinatawag po tayo ng Panginoon pabalik sa Kanya. Amen po ba? Handa po tayong tanggapin, handa po tayong patawarin ng ating Panginoon, at handa po siyang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Lagi ko pong sinasabi sa mga tao, saglit lang ang buhay sa mundo. Saglit lamang po tayo mabubuhay.
Gawin na po natin ang kalooban ng Diyos. Hanggat kaya po natin sumunod, magmahal at maglingkod sa Panginoon, gawin na po natin ngayon. Hindi po natin masasabi ang buhay. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Kaya sa pagkakataon pong ito, aanyayahan ko lamang po ang bawat isa, mga tao po na nandito at nakakarinig po sa aking tinig, sa aking boses, at sa naaabot po ng mikropono pong ito. Aanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin ng pagsusuko at pagtanggap sa ating pong Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Meron po siyang plano. Mahal po tayong lahat ng Panginoon. Lahat po ng mga tao ay nilikha ng Diyos upang ang mga taong ito ay makakilala rin sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Bagamat tayo po ay nakakagawa ng mga pagkakasala, pero paulit-ulit po tayong tatanggapin at tinatawag po ng Panginoon, manumbalik tayo sa ating Panginoon. At ito po ang gagawin po natin sa gabi pong ito. Tayo po ay manunumbalik sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay muling magsusuko ng buhay sa Kanya. Ano po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9? If we confess our sins and believe it with all of our hearts that Jesus is Lord and that God raised Him from the dead, we will be saved. Ito po ang gagawin po natin. Ikukumpisan po ng ating pong mga labi ng ating Panginoon, ang Diyos at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Maging seryoso po muna po tayo sa pagkakataon pong ito at igalang po natin ang kabanal-banalang presensya ng ating Panginoon. Ito po ay paanyaya sa bawat isa. Sa lahat po na gustong magbago ang kanilang mga buhay, tumanggap ng kaligtasan, ito po ay paanyaya ng Panginoon na tanggapin mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Dahil wala kang magagawa apart from Him. Tayo po ay yumuko at pumikit. Sabayan niyo lamang po ako sa maikling panalangin ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Sabihin po natin, Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ngunit naunawaan ko na ikaw, Panginoong Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Kaya sa oras na ito, pumasok ka sa aking puso, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ikaw na ang bahalang kumontrol ng buhay kong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin habang nakayuko po tayo at nakapikit. Panginoon, maraming salamat po dahil binuksan mo, Panginoon, ang kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Sinabi mo na isang kaluluwa lang ang tumanggap at bumalik po sa inyo, libo-libong mga anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Salamat po dahil higit sa isa ang tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ito po ang simula, Panginoon, ng kanilang mas malalim pa na pagkakakilala sa inyo, sa mas malalim personal at Bibliyang kapamaraanan, Panginoon. Gumawa ka ng mga bagong bagay sa kanilang mga buhay. Patunayan mo, Panginoon, na hindi po sila nagkakamali ng Diyos na kinikilala, Panginoon, at pinagsukuan ng kanilang mga buhay. Hayaan mo, Lord, na magpakilala ka po sa kanila at patunayan mo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, Panginoon, na kayang bumago ng buhay, na kayang magpala, na kayang magpagaling sa mga sakit at karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isang naririto. At ang panalangin ko, Lord, sa lahat po ng mga nakiramay sa gabi nito, Lord, I pray for their lives, Lord. I-bless mo po sila. Pagpalain mo ang lahat ng mga taong naririto na naglaan po ng oras upang makiramay, upang makidalamhati sa pamilya po ng nawalan, Panginoon. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang kanila pong ginawang pakikidalamhati. Lord, bless them beyond their understanding in the name of Jesus. Pwede ko po bang iniyahin po yung mga kapamilya po ni Nanay Aida sa harapan? I will just pray for you po. Ito po ang tanging bagay na may offer po namin sa inyo.
po ng mga anak po ni Nanay Aida. Sibuhin po tayo sa harapan. Mga sige po, okay lang po. Lahat po na malalapit po kay Nanay Aida. Praise God. Ayan. Pahintulutan niyo po ako na maipanalangin kayo. Okay lang po ba? Ito lamang po yung kaya po namin gawin. Alam ko po na wala pong masasakit pa kapag tayo po ay nawala ng mahal sa buhay. Kaya po kayo nandito ngayon dahil tumatak po sa inyo si Nanay Aida. Meron po siyang mga alaala na hindi niyo po makakalimutan. At kung babalik man po si Nanay Aida ngayon, at kung may sasabihin man po siya sa inyo, ang gusto niya lahat kayo ay makasama po sa kalangitan, sa buhay po na walang hanggan. Ito po ang gusto po ni Nanay Aida. At ang panalangin niya po, ang panalangin po natin, ang buong pamilya niyo po ay magtulungan, magunawaan po, buklurin po kayo ng Panginoon ng iisang pag-ibig, lalo na po during these trying times, no? Puno man po tayo ng kalungkutan, puno man po tayo ng pagdadalamhati. Pero tatandaan niyo po na sapat po ang pag-ibig ng Diyos. Siya po ang tatayong sandigan niyo. Siya po ang tatayong tagapagtanggol niyo. Na wala man po si Nanay Aida, lagi niyo pong iisipin na nandun na po siya sa langit. Wala na pong hirap doon. Wala na pong pangluha. Masayang-masaya na po si Nanay Aida. Kaya po palayain po natin siya. At ngayon po tayo po ay mananalangin. Sige po, tayo po lahat ay umukuan pumikit. Hallelujah, Lord. Panginoon, wala na pong masasakit pa sa pakiramdam na mawalan po ng mahal sa buhay. Nauunawaan ko po ang pamilyang ito. Pero Lord, salamat dahil meron kaming Diyos na nakakabatid ng aming pong nararamdaman. Meron pong Diyos na nakakaalam ng aming pong mga puso. Panginoon, samahan mo ang buong pamilya pong ito. Bawiin mo ang lahat ng takot, pangamba, pag-aalala. Bawiin mo, Panginoon, ang kalungkutan. At palitan mo po ito ng kapayapaan at kagalakang tanging sa iyo lamang po namin matatagpuan. Tanging sa iyo lamang po namin masusumpungan. Sa ganitong pagkakataon, tulungan mo po sila, Lord, na mas maging malakas. Pagbuklurin mo po sila ng iisang pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Let there be love in the family. Let there be joy. Let there be understanding. And let there be peace in the family. In the name of Jesus. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Mula po dito, sa lupa, iparating mo kay Nanay Aida dyan sa kalangitan ang taos-pusong pasasalamat at pagmamahal ng mga taong naririto. Pakibulong po sa Kanya, Lord, ang lahat po ng nararamdaman po nila. Kung meron man po silang hindi pa nasasabi, Panginoon, pakisabi po kay Nanay Aida dyan sa kalangitan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. May you provide all the things that they need. Hanggang sa paglilibig po kay Nanay Aida, Panginoon, i-provide mo lahat ng kanilang mga pangangailangan. Palakasin mo po sila sa mga susunod pang mga araw, Panginoon. Wala pong magkakasakit, wala pong magkakaroon ng karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa katagumpayan ng service po na ito. Salamat, Lord, dahil gagawa ka ng mga bagong bagay sa kanila pong buong sambahayan. Maraming salamat to you, all the glory. In Jesus' name, we pray, lahat po ay magsabi na Amen. Maraming salamat po and God bless you all.
muli po natin awitan ang Panginoon. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Jesus, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, Jesus, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Muli po ay salamat po sa bawat isa na nakidalamhati at nakinig po. At muli po kami po ay taga JIL Santa Maria sa pamumuno po ng Pastor Rocky. Magandang gabi po sa lahat. To God be all the glory po.